Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po mga kapatid, po si Sister Florabel Bathan mula sa CRC Batangas Daughter Church. Samahan niyo po ako dito sa programang Tinapay Mula sa Langit, isang pang-araw-araw na debosyon kasama ang CRC. Ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan ngayong umaga ay matatagpuan po sa Deuteronomio 23:2. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa panalangin. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit po kami sa inyo ngayong umaga na may pusong nagpapakumbaba at nagpapasalamat. Salamat po sa panibagong araw na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat din po sa inyong biyaya, proteksyon at pagmamahal na hindi nagmamaliw. Panginoon, hinihingi po namin ang inyong paggabay sa aming pagninilay ng inyong salita. Buksan niyo po ang aming puso at isipan upang lubos naming maunawaan ang inyong kalooban. Bigyan niyo po kami ng karunungan upang maisabuhay po namin ang inyong mga turo at maging liwanag po sa aming pamilya, kaibigan at kapwa. Panginoon, anuman pong alalahanin at pagsubok ang aming kinakaharap, ipinagkatiwala po namin ito sa inyo. At patuloy niyo po kaming palakasin at pagpalain at naway ang aming pong mga buhay ay maging kalugod-lugod po sa inyong harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na inyong bugtong anak kasama ng iyong banal na espiritu. Amen. Ngayon po sa ating pagpapatuloy, hayaan niyo po akong basahin ang nakasaad sa Deuteronomy 23:2. Ang anak sa labas ay hindi maaaring mapabilang sa bayan ng Panginoon. Kahit sa ikasampung salin lahi ay hindi siya maaaring mapabilang sa kanila. Deuteronomy 23:2. Ang title po ng ating pong pag-aaralan ngayong umaga ay Unknown Parentage are excluded from the Assembly of Israel. At ang konteksto po at paliwanag, ang talatang ito po ay isa pong bahagi ng mga batas na ibinigay ng Diyos sa Israel sa pamamagitan po ni Moises. At sa panahong iyon, may mahigpit po na patakaran tungkol sa pagiging bahagi ng kongregasyon ng Israel na tumutukoy po sa pagiging kabilang sa relihiyosong pamayanan at sa pagsamba sa Diyos sa templo. Kaya ang anak sa labas sa talatang ito na tumutukoy sa mga ipinanganak mula sa hindi lehitimong pagsasama tulad ng bunga ng pangangalunya, pakikiapid o relasyong hindi pinapayagan sa batas ng Israel. Ang ganitong klasing bata ay hindi maaring maging ganap na bahagi ng espiritual na komunidad ng Israel hanggang sa ikasampung henerasyon na nagpapahiwatig po ito ng isang napakahabang panahon. Kaya dito ang pagpapanatili ng kabanalan ng Israel dahil sa panahong iyon, ang Israel ay pinili ng Diyos upang maging isang banal na bansa at ang mahigpit na panuntunan sa pagiging bahagi ng kongregasyon ay isa tong paraan upang mapanatili ang kabanalan at pagsunod sa utos ng Diyos. Ang pagtuturo ng moralidad dahil ang batas na ito ay nagsisilbing babala laban sa mga immoral na gawain na maaaring humantong sa mga hindi lehitimong pagsilang ng mga bata. At ang layunin nito ay ikayatin ang mga Israelita na sumunod sa tamang paraan ng buhay ayon sa utos ng Diyos. Ang paghihiwalay dahil sa impluensya ng ibang bansa sa lumang tipan, mahigpit po na iniiwasan ng Israel ang pagkakaroon ng kaugnayan sa mga bansang hindi sumasamba sa tunay na Diyos. At marami pong anak sa labas noon ay mula sa panibagong pinaghalong dugo ng Israelita at mga dayuhang lahi na maaari pong magdala ng idolatriya o pagsamba sa ibang Diyos. Ngunit ngayon sa ating bagong tipan, nagbago na ang pananaw tungkol dito at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, wala nang hadlang batay sa lahi o pinagmulan. Sinabi nga sa Galatians 3:28 na wala nang pagkakaiba kung ikaw ay Hudyo o hindi, alipin o malaya, lalaki o babae, lahat po ay pantay-pantay kay Kristo. At ang kaligtasan ngayon ay hindi na nakabase sa pagiging bahagi ng isang particular na lahi, kundi sa pananampalataya kay Jesus.
Ngayon sa panahon natin, hindi na mahalaga kung saan tayo nagmula. Ang mahalaga ay ating relasyon sa ating Diyos at ang ating pagsunod sa Kanya. Hindi tayo tatanggihan ng Diyos dahil sa ating lahi o pinagmulang pamilya, kundi tinanggap niya tayo batay sa ating pananampalataya. Kaya kung babalikan natin ang Deuteronomy 23:2, makilala natin na ito po'y isang paalaala kung paano po pinangangalagaan ng Israel ang kanilang kabanalan. Ngunit ngayon, bilang mga Kristiyano, tinuturuan tayo na ang tunay na kahalagahan ay nasa ating puso at pananampalataya. Hindi na ang lahi ang sukatan ng pagiging bahagi ng bayan ng Diyos, kundi ang ating relasyon kay Kristo. Kaya sa ating buhay ngayon, maaari nating isipin ito bilang isang hamon na maging tapat sa Diyos at alisin ang anumang humahadlang sa ating espiritual na paglago. Sa halip na tumingin tayo sa panlabas na bagay tulad ng lahi o kultura, dapat nating pagtuunan na lamang ng pansin ang ating ugnayan sa Diyos, kung paano natin isabuhay ang ating pananampalataya sa araw-araw. Tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa inyong salita na nagbibigay liwanag sa amin. Tulungan mo po kaming maunawaan na ang aming tunay na pagkakakilanlan ay hindi nakabase sa aming lahi o pinagmulan, kundi sa aming relasyon sa iyo. Puspusin mo po kami ng iyong biyaya at gabayan sa aming paglalakbay ng pananampalataya. Naway, patuloy kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban at maging daluyan ng inyong pag-ibig sa iba. At ang aming dalangin, ito lamang po, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa salita ng Diyos at sa pakikibahagi sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli po ninyo kami samahan bukas sa ganap ng ika-5:30 AM. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang mas marami pang makakapakinig at mapagpala sa salita ng Diyos. Muli, maraming salamat po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon.